Isa ang Pinagrealan Cave sa pinakamasaysayang lugar dito sa Pilipinas. Kilala ito bilang kuta ng mga katipunero noong panahon ng Kastila. Subalit, marami nangangambang tuluyan na itong masisira at mababaon sa limot. Hindi ko akalain na dito sa liblib na bahagi ng Norzagaray, Bulacan, nagtatago ang isa sa mga sikreto ng ating kasaysayan. Pero marahil nga'y mabuti na ring nanatili itong tago, malayo sa mga mapanirang kamay ng tao at ng tinatawag nating kaunlaran. Maliban sa mga graffiti, nakakatuwang isipin na ito'y nagisnan naming marahil ay hindi malayo ang anyo sa kung gaano rin ito dinatnan ng mga katipunero, mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Ito pa ang pinakakutan na pinaka-headquarters nila na si Aguinaldo tumigil dito, pinakain nila ng mga majik po yata 2 linggo. Halos nasa bakuran lang ni Mang Ibarra ang kuweba, kaya naman kabisadong-kabisado niya ang kasaysayang nababalot dito. Pinagrealan ang tawag sa kuwebang ito. Hango sa salitang Espanyol na Casa Real, na ayon kay Professor Jaime Veneracion, kilalang historian mula sa UP, ay siyang tawag noong panahon ng mga Kastila sa himpilan ng pamahalaan o mas kilala natin ngayon sa tawag na munisipyo. Merong mga 7 hanggang 10 pahina na ulat tungkol sa pagtigil ni Aguinaldo dito sa lugar na ito. Base pa sa research ni Professor Veneracion, sa Bulacan daw naganap noong panahon yon ang isang malaking labanan sa pagitan ng mga Kastila at ng mga Katipunero. At sa kuwebang ito ginamot ang mga sugatang revolusyonista. Nakakamanghang isipin na ang mga dingding na batong ito at madidilim na sulok-sulok nito ang mga nagsilbing saksi sa kadakilaan at kabayanihan ng ating mga ninuno. Ang kuwebang ito ang kumalinga sa kanila. Bagamat maliit lamang ang bukana ng kuweba, maluwag ang loob nito, pero may mga bahagi ring makipot. Sa gitna nito'y may isang lawa o lake na mahigit daw 200 meters ang lalim. Pawang mga scuba divers pa lamang raw ang nakarating doon. Sa katunayan, sa lawak at haba ng kuweba, unexplored pa ang malaking bahagi nito. Pero base sa mga litratong ito, makikitang ito'y napakaganda. Archaeologically rich pa ito, historically maganda pa. Dito yung history natin. Saka sa loob, magaganda yung Spelayo Tempore, spelunking, recreational, at saka educational purposes. Dahil malaki raw ang potensyal ng Pinagrealan Cave na tourist spot, lalo na para sa mga mahilig pumasok sa mga caves o yung mga spelunkers. Pero tulad din ng ibang mga makasaysayang lugar dito sa atin, may panganib na nahaharap ang Pinagrealan Cave, ang quarry. Ang kuweba ay napapaloob sa konsesyon ng mga quarry operators sa Norzagaray. Isa rito ang Republic Cement. Kasama sa nabili nilang lupa, ang malaking bahagi ng kuweba at kung tutuusin, pwede nila itong pulbusin upang gawing simento. Bagay na kinatatakutan ni Professor Veneracion. Ang pinaka-importante sa palagay ko ay yung mapigilan yung pagkuwari o yung pagtibag nitong bundok na ito. Alam natin, napaka-significant nito as a historical site. Kung hindi, sa kalikasan din, napaka-importante. Maraming mga flora and fauna na nasa loob na mapipinsala kapag tinibag itong bundok na ito. Kapag masyadong malapit ang quarry ayon sa historian, posibleng masira ang kuweba, kaya't ang hinihingi niyang buffer zone o pagitan mula sa kuweba hanggang sa quarry ay 12 hectares. Subalit ang handang ibigay lamang ng Republic Cement ay 15 meters. Ay, hindi namin kino-question yan. Yung historical value nitong sinasabi nilang Pinagrealan Cave nito. Hindi namin kinokontra yun. Si Engineer Jose Nicolas ng Republic Cement. Well, ang mangyayari kung lalakihan nila the way they want it to be,
yung aming 21 hectares na claim na binili nito, mababawasan ng 12 hectares. So you can just imagine kung ang laki na rin ang nagastos namin dito sa pagbili nitong claim nito. 18 million pesos daw ang malulugi sa kumpanya kapag susundin nila ang hiling ng grupo ni Professor Veneracion na palawakin ang buffer zone. Blasting o pagpapasabog ang karaniwang ginagawang paraan ng mga quarry operators sa pagtibag ng mga bato o bundok. Sa kaso ng quarry ng Republic Cement, controlled blasting daw ang kanilang ginagawa, kaya't ito raw ay ligtas. Bawat blast, mga 5-meter radius lang yan from the center of the blast hole. So medyo ano yan, kumbaga with the additional measure na may pre-split hole ka, medyo na-determinate yung yung shock waves sa portion na yon at hindi na nagpo-progress sa solid ground. Ang tanong ay papaanong nakaligtaan ng ating gobyerno na protektahan ang mga makasaysayang lugar na tulad ng Pinagrialan Cave bago pa man sana ito na ibenta sa mga quarry operators. Bakit hindi nakilala habang maaga ang mga lugar na naging bahagi na ng ating lahi? Maging ang mayor ay humihingi ng linaw at lunas sa isyong ito. This is the only place na hindi na dapat galawin kasi yung dito na lang ang merong bundok na talagang hindi pa nagagalaw. At ito naman sana maging pamana namin at saka yung bang tungkol sa kung may iwang alaala na lang ng mga nagdaang mga panahon ng Kastila. 1890s pa nakilala ang kahalagahan ng kuwebang ito sa ating kasaysayan. Magbabagong milenyo na. Subalit hanggang ngayon, hindi pa ito opisyal at formal na idinideklara bilang isang historic site. Tunay nga kayang para tayong may amnesia o sadyang pagkalimot sa ating kasaysayan? I don't think there is any conflict with the operation of Republic Cement and it being a protected landscape. So that was what I asked the DNR. Sabi ko, bakit natin nilalakihan yung buffer zone? Masyado nang liliit yung matitira dun sa mining claim. So I think that's what's in question. Ewan ko kung anong klaseng pag-unlad ang masasabi natin sa mga tao na walang kamalayan tungkol sa kanilang nakaraan. Sapagkat palagay ko, ang pinaka-importanteng kontribusyon ng kasaysayan ay yung pag-unlad ng pagkatao. Kasi kung wala kang memorya, kung wala kang naaalala sa iyong nakaraan, sa ginawa ng mga ninuno mo, ano mangyayari sa atin? Napakaswerte ng ating mga henerasyon dahil may mga nadidiskubring palatandaan ng ating napakayamang kasaysayan. Kaya naman dapat nating alagaan ang mga ito, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa mga susunod pa sa atin. Mga ninuno sa kagubatan, gabayan ang inyong angkan, nalilito at naliligaw. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho, reporting. Pangalagaan po natin ang alaala ng ating makulay na kasaysayan sapagkat dito lamang mababakas ang tunay na kadakilaan ng ating mga ninuno. Magbabalik po ang Brigada 7.